Ano lang ha? So ayan. O ingat lang anak ko. Ayan o, kuha si Cedric ng mulberry. Sobrang dami. Tignan mo na lahat. For today's video mga kamamshi ko, ito nga at kukuha nga kami ng mulberry. Dito nga kasi sa bahay ay may sarili akong tanim nito. Marami na kasing hinog kaya ayan pinagkukuha na nga namin. At dahil di ko kaya ang umakyat dyan sa bubong ay si Cedric na nga lang. At syempre, inalalayan nga yan ng papa niya. Nung isang araw nga ay nakita ko nga itong anak ko na nasa bubong na nga siya. Nasa loob nga ako ng bahay nung umakyat nga siya. Nang marinig ko nga na may kumalabog sa bubong nga namin. Ang akala ko nga ay may umakyat na pusa sa bubong at hinahabol yung daga kasi minsan may ganun. Nung lumabas nga ako ng bahay para tignan ay laking gulat ko nga nung nakita ko nga si Cedric nga pala. Ay napamura nga ako nung nakita ko nga siya doon dahil syempre hindi ko in-expect na kabata-bata niya ay marunong nang umakyat. Sa bagay ay hindi na nga talaga ako magtataka kung marunong na yan umakyat kasi ako nga nung bata ako mangga yung inakyat ko. Ito nga sa kanya mulberry. Ngayon nga mga kamamshi ko ay alam ko na yung pakiramdam ng magulang ko nga noon. Nang nagagalit nga sila sa tuwing umaakyat nga ako sa mangga. Bali mabalik na nga tayo sa kung ano talaga yung iba-vlog ko. So yan, for today's video ulit. Ito nga ati finiflex nga sa akin ni Mr. itong nabili niya ngang pata. Bali ang gusto niya ang luto dito ay yung lalagyan nga daw ng ketchup. Ito nga at kumuha na nga ako ng mga gagamitin ko sa pagluluto ko. Kumuha nga pala ako ng sibuyas, bawang at saka paminta at saka syempre suka din dyan. Bali huli ko na nga ilalagay itong ketchup. Meron akong lutuan dito sa labas at lababo kaya dito na nga lang ako nagluto. At dito na nga din ako maghihiwa ng mga ricado. Meron naman akong lutuan sa aming kusina kaso nga lang mas gusto ko nga dito. Baka kasi may magtanong sa inyo bakit wala kang kusina. Kaya ayan, unahan ko na nga kayo. At baka sabihin nyo nga ay wala naman nagtatanong, wala lang, na-share ko lang. Alam nyo kasi mga kamamshi ko, dito kasi sa probinsya ay napaka-normal lang na magluto sa may kalan at sa labas. At ayun na nga, nabulol pa. Para sa akin kasi mga kamamshi ko ay mas masarap talaga ang magluto nga sa kalan. Parang mas masarap kasi ang pagkain kapag sa kahoy mo ito lulutuin. At alam nyo hindi lang dyan dahil nakakatipid pa nga kami kapag kahoy yung ginagamit namin. Pagkatapos ko nga nilagyan ng mga ricado ito ay isasalang ko na nga ito dun sa aking kalan. At ayan nga munti ko pang makalimutan na lagyan nga ito ng magic sarap. Siguro ay mukhang lutang nga itong nagluluto. Pagkatapos ko nga inilagay itong magic sarap ay binuhos ko nga naman itong ketchup. At ayan nga yung magbibigay nga ng kulay ng buhay mo, char. Ay, lumalandiyar. Ay, wow, daming alam. Eto na nga at isasalang ko na nga itong pressure cooker para nga madali maluto. Baka abutin kasi ng siyam-siyam kapag hindi nga pressure cooker yung gagamitin ko nga dito. At dahil napagod daw yan ay magmerienda daw muna siya. Habang ako ay dito naman muna sa duyan. Pagkatapos nga ng mga ilang minuto ay tinignan ko nga ulit itong niluluto ko. At ayun na nga, luto na nga talaga. Dito nga po pala ay magluluto na nga din ako ng kanin. At yung paglulutuan ko nga dito ay doon na lang sa loob ng bahay. At ito namang patay, palalamutin ko pa nga ito ng konti. Bali, hinugasan ko na nga lang to ng mabuti para sa ganun ay matanggal yung mga dumi nga nito. At bali, 4 na beses ko nga tong hinugasan tong bigas namin. At kung iniisip nyo naman na masyadong magastos na tubig, ay naku, di namin problema ang tubig dahil libre lang naman dito sa amin. At pagkatapos ko nga hinugasan, doon ko na nga ipinasok sa bahay para doon nga nalutuin. Bali, tinignan ko na nga lang ulit itong niluluto ko at ayan nga, luto na nga yung pata. At ganito nga yung gusto kong luto sa pata, yung napakalambot nga na halos mahuhulog na. Mga ilang minuto din ay luto na nga din itong kanin namin kaso nga lang ay medyo nausunog nga din. So ayan, hanggang dito na nga lang muna. Paalam!